Balitang si Miss Catherine Bernardo di Umano ay engaged na. Aba, pag-usapan natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. So, bago tayo magpatuloy, meron tayong tinatawag na comment of the day. Unahin natin ang comment ni Miss Raquel Bersosa. Sabi niya, bakit walang nagko-comment kapag maganda ang ginagawa ni Catherine? Mga guilty sa karamihan na tumatambay dito sa SOCMED. Ha ha ha. Yun ang sabi ni Miss Raquel, which is true ha. Matapos nating ilabas sa social media yung ginawa ni Miss Catherine. Kapag kasi naglalabas ng resibo si Catherine, yung kampo ni Catherine, biglang nawawala yung mga bashers, no? Sabi pa ni Miss Rema Rema, ito kasi mga haters ni Catherine, ewan ko ba kung bakit wala talaga silang tigil. Sabi pa nila dito, bakit ganun na lang katindi ang galit sa ang banda ng kaluluwa? No, parang sobrang yung galit po nila kay Catherine, abot langit po ata, no? So, this time, eto na, pag-usapan natin ang ilan sa mga pinag-uusapan sa social media na ipinost pa, no, ng isang online news na PM, pang movies. So, sabi dito, jowa ni Catherine may sagot sa bashers. So, ito po yung sinasabi na parang nagsalita na raw itong si Mayor Alcala patungkol sa di umano'y relasyon nila ni Miss Catherine. Kinontra ng fan si Catherine Bernardo ang lumabas sa TikTok kung saan sinagot ni Lucena Mayor Mark Alcala ang tanong ng isang fan kung kailan sila magkikita ng magkasama ni Catherine. Sagot po ni Mark, pag wala ng toxic na bashers. Bukod sa sagot na ito ni Mark, nilike at inunlike nito ang nag-comment kung kailan nga sila makikita ni Catherine. Sa sagot na yon, ang ibig daw bang sabihin ay never makikitang magkasamang dalawa dahil hindi naman daw titigil ang mga bashers. May mga kinilig din sa sagot na yon ni Mark. Kaya lang, mabilis na kinontra ng fans dahil alam nila na hindi si Mark ang may hawak ng TikTok account nito, kundi ang kanyang team. Kaya baliwala ang bashing at hate comment na ibinato sa kanya. Pati yung mga kinilig sa sagot nito, null and void dahil hindi naman pala siya ang personal na sumagot. Samantalang na ipamigay na sa mga apektado ng lindol na Cebu ang relief goods ng Bernardo sa tulong ng fan si Catherine. Ang dami nilang natulungan na malalaking bag ng bawat isa at maraming laman. Comment ng mga fans, hindi tinipid ang relief pack at maganda pa, pumunta ng Cebu ang mom at sister ng aktres na papangasiwaan ng pamimigay ng tulong. Pero mas nakakaloka nga ang ilan sa mga balitang naglalabasan ngayon sa social media. Sobrang sikat kasi ni Miss Catherine kung ano-ano na lang ang mga fake news na naglalabasan ngayon. Meron po mga naglalabasang balita na kung saan ito pong si Miss Catherine Bernardo di Umano ay engaged na daw, no? Ito daw yung isa sa mga vlogger na tinatawag na para siyang AI yung boses niya. Tapos kung ano-ano parang may storya. No, una nag-propose itong si Mr. Alcala sa Australia dahil nga 'di ba napabalita na naspatan daw sila doon. Ngayon, pagkatapos ng proposal, may lumabas na may secret wedding daw. Tapos, meron din lumabas na wedding daw nila sa Amampulo. And then, may mga lumabas din na nagpatulpo ditong si Mama Min. Pinatulpo daw itong si Mayor Mark Alcala. Meron din pong nagsabi at ito pong vlogger na to ay pinalabas na buntis na daw si Catherine. 'Di ba? In a span of ilang months, no? Yun po yung mga naglalabasang balita na talaga namang nakakaloka at talagang kung hindi po kayo magi-imbestiga, hindi kayo magi-investigate patungkol sa mga nagfa-fact news or fake news na ito, kailangan po is talagang kayo maging mapagmatsyag po kayo, 'di ba? So, katulad po ng mga lumalabas sa balita ngayon, pinabulaanan po no ng kampo ni Miss Catherine Bernardo at ng kampo nitong si Mr. or Mayor Mark Alcala na siya yung sumasagot sa mga tanong ng mga bashers at mga tao dito sa TikTok. Alam niyo naman po yung TikTok, 'di ba? Napakalawak po ng range niyan. Kaya konting kibo talagang pag-uusapan. Marami pong mga kinilig doon po sa reaction na 'yon. Pero ang totoo, wala naman talagang katotohanan yung mga balitang naglalabasan na 'yan. At the same time, hinihiling din po ng ilang mga fan, no, nitong si Catherine, yung mga supporters niya, na sana raw ay umaksyon na rin ang kampo ni Catherine Bernardo patungkol sa mga
lies and fake news na naglalabasan ngayon sa social media. Kasi number one is parang nai-stain yung kanyang credibility bilang isang actress. No, lalo na't ngayon, meron po siyang paparating na project with James Reid, no? Although, sabi nga po ni Mr. OG Diaz, good or bad publicity, still publicity. Kahit pa hindi maganda yung balita na yan, ay nakakatulong pa rin siya. Parang, pinapublicize yung kanyang mga upcoming projects, 'di ba? Pero ang masama lang kasi, marami pa rin talagang naniniwala kasi maraming nag-shares, maraming mga yun yung kanilang nagiging topic sa Reddit tsaka sa X, 'di ba? Doon po sa Twitter, na bagay na minsan imbis na hindi na kailangan magpaliwanag ni Catherine, minsan is talagang kailangan pang maglabas ng mga ebidensya, katulad po na lumabas po yung balita na buntis daw si Catherine na nakikipag-live-in. Kung hindi po itinama ni Mr. OG Diaz yung kanyang balita na yon, baka hanggang sa ngayon nasa isip pa rin ng mga fans at ng mga bashers ni Catherine, nakikipag-live-in nga siya. At the same time, is paniniwalaan din nila yung mga news na naglalabasang buntis siya. Kaya kung matatandaan po ninyo sa kanyang IG account, naglabas po siya ng isang video kung saan talagang ini-stretch niya yung kanyang tiyan. Pinapakita niya na hindi siya buntis or whatever, ganon. Kasi kung matatandaan po ninyo, may mga naglitawang balita patungkol dun sa kanyang grand launch ng kanyang business sa sambang lugar ito, kung saan pinakita niya yung kanyang mga German na ginagamit sa comfort room, 'di ba? Empolo na matatagpuan sa Green Hills. Tapos napanood din natin na nandun po si Mayor Zamora, no, yung mayor po ng San Juan. At sinabi po nila na medyo daw malaki yung tiyan ni Miss Catherine during those times na naroon po siya sa Green Hills, na pinaghihinalaan daw na buntis di umano si Miss Catherine. Diyos ko, alam nyo po ba, sa panahon pa lang po ng Katniel, lagi po siyang sinasabihang buntis. Pero hanggang sa ngayon ay pinapatunayan ni Catherine na hanggang sa ngayon talagang walang katotohanan lahat ng mga fake news na naglalabasan na yan. Kaya talagang very grateful din naman ang pamilya ni Miss Catherine dahil marami pong nagtatanggol kay Miss Catherine Bernardo, diba? Parang talagang totoo talaga yung sinasabi ng ilang mga showbiz insiders and showbiz critics na marami talagang gustong pabagsakin ang isang Catherine Bernardo. Kaya kung ano-ano na lang na fake news ang inilalabas. Pero, syempre, sabi nga, hindi nyo mapapabagsak ang taong talagang you cannot put a good man down, diba? Sabi ng kasabihan. So, ganun yung nangyayari ngayon kay Miss Catherine Bernardo. So, abangan natin ang ilan sa mga updates papatungkol kay Catherine. At syempre, bago tayo matapos, i-congratulate natin si Miss Catherine Bernardo sa kanya pong award bilang Most Influential Celebrity of the Year. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.